I miss you, bulong ni Joaquin sa tenga ni Veronica. Sinimulan niyang halikan ang mga balikat nito, ngunit kumibo lamang si Veronica upang sawayin siya. Pagod ako. Anito. Halata sa boses nito ang pagkairita. Lagi ka namang pagod. Malungkot na wika ni Joaquin sa kanyang isip. Itinigil niya ang paglalambing sa asawa at saka ito tinalikuran. Ilang beses na siyang tinatanggihan ni Veronica. Gayunpaman, kahit kailan ay hindi niya ito pinilit. Nirerespeto niya ito. Asawa niya to. Mas mahalaga pa rin si Veronica kaysa sa pangangailangan niya bilang isang lalaki. Ilang linggo na rin niyang napapansin ang panlalamig ni Veronica. Napansin rin niya ang pagiging balisa nito. May mga pagkakataong nahuhuli niyang hindi ito mapakali. Sa tuwing tinatanong niya kung ano ang problema nito, ang palaging dahilan ay stress sa trabaho. Sinabihan na niya ang asawa ng ilang beses na pwede naman na itong manatili na lamang sa bahay at siya na ang bahala sa lahat. Kung tutuusin, ay hindi naman kailangang magtrabaho pa ni Veronica. Ang kaso ay mababagot lang daw ito kung walang gagawin. Isa pa, walang ibang mag-aasikaso ng negosyo ng mga magulang nito. Ayaw nitong ipagkatiwala sa ibang tao ang pamamahala sa ALGC. Isang gabi ay naalimpungatan si Joaquin. Wala sa kanilang kama si Veronica. Akala niya ay nasa comfort room lamang ito, ngunit 15 minuto nang lumilipas ay hindi pa rin ito bumabalik. Hindi niya maintindihan, ngunit may kakaiba siyang pakiramdam. Huminga siya ng malalim at saka bumangon. He went to their comfort room na nasa mismong kwarto lamang din nila. Wala roon ang kanyang asawa. Lumabas siya ng kanilang kwarto upang hanapin ito. Wala ito sa kahit saang sulok ng kanilang bahay. Napatingin siya sa pool area. Naroon si Veronica. Lumingon pa ito. Ngunit nakapagtago siya sa likod ng pinto kaya hindi siya nito nakita. May kausap si Veronica sa telepono. May naramdaman siyang kakaiba at hindi niya gusto ang pakiramdam na iyon. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon, love. Huwag mo naman akong i-pressure. Tila naiiyak na wika ni Veronica. Love? Tila tinapunan ng malamig na tubig si Joaquin sa narinig. Sino ang kausap ng kanyang asawa? Gustong-gusto niyang lapitan ito upang kumprontahin, ngunit gusto niyang marinig ang mga susunod pang sasabihin nito. Iyon ang sinasabi ng kanyang isip. Ikaw lang bang nagtitiis? Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Veronica. Kaagad din nagbara ang ilong nito. Paano naman ako? I endured 3 years being with Joaquin. Pinakasalan ko siya kahit hindi ko siya mahal. Ibinigay ko ang sarili ko sa kanya kahit labag sa kalooban ko. Ang hirap-hirap magpanggap. Nagtiis ako ng 3 taon. At hanggang ngayon, nagtitiis pa rin ako. Tinakpan nito ang bibig dahil lumalakas na ang boses nito dahil sa hindi mapigilang emosyon. Parang mariing pinipiga ang puso ni Joaquin sa mga naririnig. Hindi niya na rin napigilan ang mga luhang nag-uunahang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Gusto niyang isiping nananaginip lang siya, ngunit hindi. Honey? Nagpa siyang magpakita na sa asawa. Halos may estatwa naman sa kinatatayuan si Veronica. Nakita nito ang basang mga pisngi niya. Tiim ang bagang niya at kuyom ang mga kamao habang nanginginig. Honey? Nauutal na wika ni Veronica. Anong ginagawa mo rito? Anito. Humakbang ito palapit sa asawa at kinuha ang kamay nito. Diba may meeting ka pa bukas? Halika, bumalik na tayo sa pagtulog. O baka gusto mo ng tea? Ipagtitimpla muna kita para marelax ka. Bakit ka nagpakasal sa akin kung hindi mo naman pala ako mahal? Lumabas iyon sa bibig ni Joaquin nang hindi tumitingin sa mga mata ni Veronica. Natigilan si Veronica.
Narinig nga ni Joaquin ang naging pag-uusap nila ni Marco. Ha? Naalimpungatan ka yata, honey. Ano bang pinagsasasabi mo? This time ay tumingin na si Joaquin sa mga mata ni Veronica. Siguro nga, naging tanga ako kasi napaniwala mo akong mahal mo ako sa loob ng 3 taon nating pagsasama. Pero hindi ako bingi, Veronica. Mahinahon, ngunit mabigat na wika ni Joaquin. Why? Napayuko na lamang si Veronica at napahugulhol. I'm sorry, Joaquin. I'm sorry. Nagsimula itong magpaliwanag. Nagkaroon ng malaking kakumpetensya ang kumpanya namin noon. Nalulugi na kami. Malapit na kaming mabangkarote. Bago pa iyon pumutok sa media, kinailangan kong kumilos. Ayaw kong makitang bumagsak ang negosyong buong buhay na itinaguyod ni na mami at daddy. Nag-iisa lang akong anak. Wala silang ibang maaasahan. Walang ibang tutulong sa amin. Humugot ito ng hangin sa baga at saka ibinuga. Matagal-tagal mo na rin akong nililigawan noon. Hindi kita magawang i-reject kahit na may nobya na ako noon. Hindi ko alam kung bakit, pero ipinagpapasalamat ko iyon dahil ikaw palang makakatulong sa problema ko. Yumuko muli ito at saka muling tinitigan ng mataman ang mga mata ni Joaquin. Nagpakasal ako sa iyo para iligtas ang bumabagsak na kumpanya ng aming pamilya. Pakiramdam ni Joaquin ay unti-unting gumuguho ang kanyang mundo sa revelasyong narinig. Sino siya? Lakas loob niyang tanong kahit pakiwari niya ay hindi niya kakayaning marinig ang sagot ng asawa. Si Marco. Mabilis na tugon ni Veronica. Wala nang dahilan pa para itago iyon. Siguro nga ay oras na para malaman ni Joaquin ang lahat ng katotohanan. He was my ultimate sacrifice. Mahal na mahal ko siya, pero kinailangan ko siyang iwan. Napapatango na lang si Joaquin habang patuloy na nadudurog ang kanyang puso. Hindi kami naghiwalay. Patuloy na wika ni Veronica. Sa loob ng 3 taon nating pagsasama, nagkikita pa rin kami ng palihim. Kailan mo ako balak iwan? Hindi ko alam. Mabuti kang tao, Joaquin. Mabuti kang asawa. You don't deserve this. I'm really sorry. Tumango si Joaquin. Pero bakit kailangang tumagal ng ganito? Sa loob ng 3 taon, hindi mo man lang ba ako natutunang mahalin? Marahang umiling si Veronica. Hindi ko kailanmang natutunang mahalin ka, Joaquin. Dahil ang puso ko ay para lamang kay Marco. Patawarin mo ako. Tila tumakas ang lahat ng lakas sa katawan ni Joaquin. Bumagsak ang mga tuhod niya at napahugulhol siya. Good morning, honey. Bati ni Joaquin sa asawa. He smiled at her. Siya ay nasa harap ng salamin, naghahanda para pumasok sa trabaho. Tumayo siya at nilapitan ng asawa. Nangingilid ang mga luhang niyakap niya ito. I had a nightmare last night. Sumbong niya sa asawa. May iba ka at iiwan mo na raw ako. Buti na lang nagising ako. I am so happy that it was just a bad dream. Inalis ni Veronica ang mga kamay ni Joaquin na nakayakap sa kanya. Amoy alak ka, Joaquin. Matabang na wika ni Veronica. Masyado kang nalasing kagabi. Umayos ka nga. Imbes na sumunod, ay muling yumakap si Joaquin sa asawa. Pwede bang dito ka muna, honey? Dito muna tayo kahit isang araw lang. Huwag muna tayong pumasok sa trabaho. Miss na kita. Nalulungkot ako kasi kahit gabi-gabi tayong nagkikita, parang ang layo mo sa akin. Parang hindi kita nakakasama. Muling inalis ni Veronica ang sarili sa pagkakayakap ng asawa. Marahas siyang nagbuntong hininga. Pwede ba, Joaquin? Naiirita niyang sabi. Tigilan na natin to. Alam mong hindi pa naginip ang lahat ng nangyari kagabi. Umiling si Joaquin. Baka nananaginip pa rin ako hanggang ngayon. Aniya at sinampal niya ang sarili,
ngunit hindi pa rin siya nagigising. Hindi siya nagigising dahil gising na siya. Hindi niya lang matanggap. Ayokong pag-usapan natin to ngayon, Joaquin. Marami akong kailangang asikasuhin ngayon sa kumpanya. Sabi ni Veronica. Umayos ka na, please. Mas mahinahon na nitong wika. Lumabas na ito ng kwarto at hindi na ito pinigilan pa ni Joaquin. Halos tulalang napaupo si Joaquin sa gilid ng kanilang kama. Nasapu niya ang kanyang mukha. Hinilamos niya iyon ng kanyang mga palad. Of course, alam niyang hindi pa naginip ang nangyari kagabi. Gusto lang niyang magbaka sakaling magkaroon ng himala at hindi totoong hindi naman talaga siya mahal ng asawa. Sa loob ng 3 taon nilang pagsasama, hindi siya nito natutunang mahalin. Puro pagpapanggap lang pala ang ipinakita nitong lambing at pagmamahal sa kanya. All of a sudden, parang gumuho ang kanyang mundo. Everything is making sense now. Lahat ng mga ikinikilos ni Veronica, kung paano siya nito tratuhin, ang pagiging malamig nito sa kanya, dahil pala iyon sa hindi siya nito totoong mahal. Gustong-gusto niyang magwala ng mga oras na iyon. Ngunit hindi siya bayolenteng tao. Palagi siyang kalmado. Iyon din ang ikinaiinis niya sa sarili. Hindi niya magawang magalit. Gusto niyang magalit. Gusto niyang ilabas ang hinanakit, ngunit tanging pag-iyak lamang ang kaya niyang gawin. Hindi siya lumabas ng kwarto buong maghapon. Hindi siya pumasok sa trabaho. Natulog siya ng natulog. Nagbabaka sakali pa rin, magising siya na panaginip lang ang lahat. Nagtaka si Maxine kung bakit hindi pumasok ang kanyang boss. Sa loob ng ilang taong pagtatrabaho niya kay Joaquin, never itong umabsent, maliban na lamang kung may sakit ito o biglang lakad. Ang ipinagtataka niya, kung alin man sa dalawa ang dahilan, bakit hindi tumawag si Joaquin sa kanya para magsabi? Lubha siyang nag-alala para dito. Pagkatapos ng office hours, ay dumaratso siya sa Elizalde Residence. Sinalubong siya kaagad ni Aling Delia, ang mayordoma ng mga Elizalde. "Oh, Maxine, naparito ka?" Nakangiting wika ni Aling Delia. "Magandang araw po, Aling Delia." Bati ng dalaga sa ginang. "Si Sir Joaquin po, nandyan ba?" Kumunot ang noo ni Aling Selly. "Ha? Hindi ba pumasok?" Anito. "Hindi po eh." Tugon ni Maxine. "Hindi ko kasi napansin. Ang nakita ko lang si Ma'am Veronica. Umalis nga nang hindi nag-aalmusal. May pinagkakaabalahan kasi ako kaya hindi ko napansin kung umalis ba si Sir Joaquin o hindi." "Aling Delia, pacheck naman kay Sir Joaquin o." Pakiusap ng dalaga. "Nakailang tawag na ho kasi ako sa kanya mula kaninang umaga. Pero hindi siya sumasagot. Nag-aalala na po ako sa kanya." Napabuntong hininga si Aling Delia at ngumiti. "Halika, pumasok ka muna at umupo sa salas. Aakyatin ko sa kwarto si Sir Joaquin. Tingnan natin kung ayos lang ba siya." "Sige ho, Aling Delia." Kabadong tugon ni Maxine. Hindi na siya nag-abalang umupo. Nakita niyang umakyat si Aling Delia. Matyaga siyang naghintay rito. Nakasubsob ang mukha ni Joaquin sa unang tigmak ng kanyang luha na bahagya ng natutuyo nang magising siya sa mga pagkatok sa pinto. Hindi niya iyon pinansin. Alam niyang isa iyon sa mga kasambahay nila. Wala siyang ganang harapin ng mga ito. Bumaba na si Aling Delia. Halata na ni Maxine ang pagkadismaya sa mukha nito. "Ano ho, Aling Delia? Kumusta na si Sir Joaquin?" Usisa niya. "Ayaw akong pagbuksan ng pinto." Tugon ng ginang. Sigurado akong nandoon siya sa loob kasi kapag kapwa na sila nasa trabaho ni Ma'am Veronica, iniiwanan nilang hindi nakakandado ang pinto. Lalo naman ho akong nag-alala niyan, Aling Delia. Baka may sakit si Sir Joaquin o baka may problema siya. Ani ni Maxine. Nagtataka nga rin ako.
Ngayon lang nangyari to. Ngayon lang pumasok si Ma'am Veronica na hindi nag-uumagahan. Ngayon lang din hindi lumabas ng kwarto si Sir Joaquin maghapon. Ang mas ipinagtataka ko, wala namang ibinilin si Ma'am Veronica tungkol kay Sir Joaquin bago siya umalis. Nagbibili naman siya kapag may sakit si Sir Wika ni Aling Delia. Okay lang po ba kung ako na ang umakyat sa kwarto niya, Aling Delia? Hindi ho kasi ako nito matatahimik hanggat hindi ko nalalamang okay si Sir. Walang problema, Maxine. Mabilis na tugon ni Aling Delia. Kapag pinagbuksan ka ng pinto, ikaw nang bahalang kumausap ha? Baka nga may problema at sa iyo maghinga. Tinapik nito ang balikat ni Maxine at saka lumagos na sa kusina. Umakyat na ang dalaga. Nang nasa tapat na siya ng pinto ng kwarto ng mag-asawa, ay pumikit muna siya at huminga ng malalim. Kumatok siya ng makatatlo. Inilapat niya ang kanyang tainga sa pinto. Wala siyang marinig na ingay mula sa loob, kaya kumatok ulit siya. Sir Joaquin? Wika niya. Si Maxine po ito, sir. Nag-aalala po ako sa inyo. Gusto ko lang po makita kung okay kayo. Subalit wala pa rin. Bababa na lang sana siya nang bumukas ang pinto. Nagpakita rin sa wakas sa kanya si Joaquin. Nakasuot pa ito ng pantulog. Ngumiti siya at napabuntong hininga sa ginhawa. Sir, kumusta ho kayo? Okay lang ba kayo? May sakit ba kayo? Sobrang nag-alala ko sa inyo, sir. Hindi kasi kayo pumasok. Buti na lang, wala kayong meetings ngayong araw. Aniya. Joaquin manages to smile. I'm okay, Maxine. Thank you for checking on me. Wala akong sakit. I'm fine. Tinamad lang ako ngayong araw. Papasok ako bukas. Casual na sagot nito. Hindi kontento si Maxine sa sagot ng kanyang boss sapagkat kahit nakangiti ito ay nakikita niya na may lungkot sa mga mata nito. Napansin nga niya na namamaga ang mga iyon at pulang-pula. Pero iniisip niya na baka dahil lang iyon sa matagal nitong pagtulog. Sige ho, sir. Okay na ho ako kasi nakita kong okay kayo. Nag-alala lang po talaga ako kasi usually naman, tumatawag kayo sa akin kapag hindi kayo makakapasok. I'm sorry. Nawala sa isip ko. Tugon ni Joaquin. Hayaan mo, next time. Magsasabi na ulit ako para hindi ka na mag-alala. Maxine smiled. Thank you, sir. I'll go ahead. Aniya. See you tomorrow na lang po. Tumango si Joaquin at saka pumasok ulit ng kwarto. Wala na itong ibang sinabi pa. Isinara na lang ulit ang pinto. Akala ni Maxine ay mababawasan na ang kanyang pag-aalala kay Joaquin, ngunit hindi. Lalo lang iyong nadagdagan. He looked so sad. Why? Nagsimulang lumipad ang kanyang isip. Sigurado siyang may problema si Joaquin dahil hindi naman ito mukhang may sakit. Napaka-jolly nito sa mga ordinaryong araw. Ngunit ngayon ay napakatamlay nito at bagsak na bagsak ang mga balikat. Oh, Maxine, kumusta? Nakausap mo ba si Sir Joaquin? Ano ang sabi? Usisa ni Aling Delia sa kanya. Wala naman ho siyang sakit, Aling Delia. Mukha lang siyang malungkot. Tugon ng dalaga. Malungkot? Bakit kaya? Kunot ang noong wika ni Aling Delia. Aling Delia, wala ho ba kayong napansin na kakaiba kahapon? Ani Maxine. Mabilis na umiling si Aling Delia. Kung tungkol sa mag-asawa, wala. Hindi ba nagdiwang pa nga sila ng wedding anniversary kahapon? Ang saya-saya pa nga ni Sir Joaquin kagabi. Kapwa sila napaisip. Ano kayang problema nun? Wika ni Maxine. Ngumiti si Aling Delia. Hayaan mo na muna si Sir Joaquin. Baka naman bad day niya lang ngayon. Lumabi ang dalaga. Sa bagay, ang sabi niya naman sa akin ay papasok na siya bukas. O diba? Baka bukas, balik na siya sa normal na siya. Kaya huwag ka nang mag-alala sa kanya. Sa wakas, ay ngumiti rin si Maxine.
Ipagluto ho ninyo ng comfort food si Sir Joaquin mamayang gabi. Sigurado akong gutom na iyon, lalo na hindi pa siya lumalabas maghapon. Bili niya sa ginang. Tumango si Aling Dahlia. Sige, gagawin ko iyan. Salamat sa pag-aalala mo kay Sir Joaquin. Ganyan din ako sa kanya dahil itinuturing ko na siyang anak. Sino ba naman ang hindi mapapamahal diyan kay Sir Joaquin? Napakabait na tao. Kaya hindi kita masisisi kung bakit ganyan na lang ang concern mo sa kanya. Tama po kayo, Aling Dahlia. Ayaw kong nakikitang malungkot si Sir. Hindi ako sanay. Siya ang sunshine namin sa trabaho. Kung wala siya, kulang talaga ang araw namin. Para kaming walang vitamins. Napangiti si Aling Dahlia. Bukas, papasok na siya. Kaya bukas, may vitamins na ulit kayo. Bahagyang natawa si Maxine. Sige ho, Aling Dahlia. Kailangan ko nang umuwi. Oo, sige. Huwag kang mag-alala at ako na ang bahala kay Sir Joaquin. Tugon ng ginang. Tumango siya at saka umalis na.